Hello mga mamshi! For today's vlog, pag-uusapan natin kung ano ba yung magandang investment this 2024. So actually, I just found an investment. Actually, nalaman ko lang din naman siya this year. So sa akin, gusto ko lang din i-share sa inyo. So baka magka-interested or maging interested kayo at makakatulong din to sa inyo. Then ito yung tinatawag nating SSS WIS Plus. So ano nga ba yung SSS WIS Plus? Yung WIS Plus is a Workers Investment Savings Program ng SSS na available para sa lahat ng SSS member. So pag SSS member ka, pasok ka dito sa WIS Plus na to. Then yung WIS Plus, ito siya yung Voluntary Retirement Savings Program to augment SSS regular social security program. So yung WIS Plus is parang ano siya, retirement savings natin. So, na kung saan ito pa, let's say, di ba, may retirement savings na tayo pag nag-reach na tayo ng 60 or nag-retire na tayo sa trabaho. So, WIS Plus is parang pandagdag siya sa savings natin or sa retirement savings natin once nag-reach na tayo ng 60 or naging pensioner na tayo. So, bakit is plus? So, ito talaga is parang main purpose ni SSS na para magkaroon ng karagdagang savings or retirement savings yung isang tao once naging pensioner na siya later on. Then, yung kinagandahan nito sa WIS Plus is tax-free. So, let's say, di ba, um, let's say, 'di ba, yung mga siguro na meron kayong nasasalihang investment program or parang private investment team or company. Then yung pinakaano mostly diyan, let's say, 'di ba, nag-mature na yung savings natin or nag-reach na tayo dun sa maturity period. Then syempre, yung dividend na yun once gusto nating i-withdraw or kukunin na, ang nangyayari kasi meron tayong binabayarang service charge at tapos meron tayong binabayarang tax. So yung tax, paano siya maka-calculate do'n sa magiging interest or dividend ng savings or ng investment natin. So yung tax na 'yan, nakadepende 'yan kung magkano yung 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 makukuha mong interest or yung dividend dun sa investment mo. Pero ang pinakamaganda dito sa WIS Plus, once gusto nating i-withdraw later on yung magiging dividend ng WIS Plus is tax-free siya. So siguro may mga babayaran tayo diyan, yung mga service charge lang ng bangko pero hindi naman siya totally kalakihan, maliit lang. Pero yung maganda dito is wala na wala lang na tax do'n sa magiging interest or magiging dividend ng investment mo once nag-matured na siya. Then magkano ba yung minimum contribution ng WIS Plus? So yung minimum contribution ng WIS Plus is for only ₱500 or parang same lang din siya dun sa Pag-ibig M2 kasi kumukuha din ako ng Pag-ibig M2. So later on siguro or next video pag-uusapan natin 'yan kung ano nga ba yung Pag-ibig M2 na 'yan. So yung maganda dito, paano naman yung contribution or paano ba yung pagbayad dito ng WIS Plus na 'yan? Let's say meron tayong minimum ₱500 na contribution. So yung maganda diyan is pay contribution anytime. So let's say 'di ba, hindi siya kasi katulad dun sa regular SSS natin na meron tayong deadline na babayaran. So let's say 'di ba, nagbabayad tayo every quarter or semi-annual. Let's say gano'n or puwede ring annually. So, yung sa WIS Plus, yung pinakamaganda dito, puwede kang magbayad anytime. Paanong anytime? Yung tinatawag na anytime, let's say puwede kang magbayad today, puwede kang mag-pay for the next month or puwede kang mag-pay semi-annual. Wala siyang deadline or wala siyang schedule kung kailan mo lang gusto, 'di ba? Then yung pinakamaganda dito, hindi lang siya nag-i-stay ng minimum ₱500. So, puwede kang mag-increase. So, let's say this month is mag-start ako ng 500.
Then next month or next 2 months maghuhulog ako ng 10,000. So until magkano, let's say pag may 1 million ka, pwede mo dang ilagay na contribution mo that let's say one time payment lang siya, yung 1 million. Then hintayin mo lang siya until na mag-matured yung yung investment mo na yon. O 'di ba maganda siya. Then, yung Wiz Plus, investment earning higher than the bank. So, 'di ba? So, let's say, 'di ba, very common talaga sa atin na nagkakaroon tayo ng savings sa bangko. Let's say, meron tayong 10,000 or 1 million. So, magkano lang naman yung kinikita ng pera mo kung let's say nakadeposito. So let's say sa 1 million every year or every 2 year magkano ba kinikita. So nakadepende pero I believe mababa lang kasi yun nga. Pero dito sa Wiz Plus na 'to is mataas. Kasi yung sa sa Pag-ibig M2 yung dividend nun per per year is parang 7% if I'm not mistaken, I forgot. Pero meron ako dun. So, yeah, pero basta eto mas mataas siya dun yung yung earnings niya talaga kaysa sa bangko, yun na yung ma-advice ko. Then yung kinagandahan nito, yung Wiz Plus is open to all SSS member regardless of membership type. Declared monthly earnings and last post-dated monthly salary credit. So let's say 'di ba, hindi siya nagma-matter kung anong klaseng membership ka. So let's say 'di ba, self-employed ka, employed or voluntarily, okay lang. Pwede kang dumiretso na mag-enroll sa Wiz Plus. Kumbaga, hindi na tinitingnan ni Wiz Plus kung anong klase ka man. As long as na member ka na SSS, you're good, you're in, parang gano'n, 'di ba? Then, yung how to apply for Wiz Plus. So, madali lang. Yes, madali lang. So, let's say, 'di ba, pupunta lang tayo doon sa sa go to the member.sss.gov.ph. So, ang pinaka gagawin lang natin, i-accept lang natin yung Wiz Plus terms and condition sa in my SSS account natin. Then yung pinakamaganda dito, yung SSS na 'to is siya, wala siyang, expiry. Then yung Biz Plus lang, puwede ka lang magkaroon ng isang account. Not unlike sa Pag-ibig M2 is puwede kang magkaroon ng multiple account, 'di ba? So dito kasi is Um, once nag-enroll ka na, so yun yung magiging lifetime account mo. Then, syempre, yung membership dito, wala sa expiration, wala ka ring babayaran. Just yung contribution mo lang talaga. Then, eto, not filed final benefit, claim, or retirement, or total disability. So, eto yung mga requirements niya. As long as na hindi ka naka-file ng final benefit mo or yung retirement or total disability mo, pasok ka dito or puwede kang mag-apply sa, Wiz Plus. Kasi, let's say 'di ba, yung mga tatay natin or nag-ano na sila or nag-retired na or nakapag-claim na sila ng mga benefits nila. So yun, hindi lang talaga sila puwede na mag-apply ng Wiz Plus. Then, how to apply for Wiz Plus? So, pupunta lang tayo sa member.sss.gov.ph tapos mag-login lang tayo dito ng member or ng user account natin. So, let's say, 'di ba, nakapag-login na tayo. Then, from that, let's say, 'di ba, nandito na tayo sa may SSS natin na account. Pupunta lang tayo sa services. Then, sa services, may magda-drop down diyan na um, selection. So yung i-click nyo lang is yung enroll to Wiz Plus. Then after that, once nag-enroll na tayo, lalabas yung Wiz Plus enrollment. So ito, Wiz Plus enrollment. So yung next na gagawin natin, kailangan natin i-click yung terms and condition. So once na click natin yung terms and condition, of course babasahin natin, 'di ba? So at least para mas clear kasi yun nga.
Then once na accept na natin yung terms and condition, may magpa-pop up diyan, congratulations. Ibig sabihin, ano ka na, enrolled ka na. Then after that, pag once na-enroll ka na, dun ka na pwedeng mag-start ng contribution mo. Actually, paano siya mag-pay ng contribution? Pwede siya kasi through online, then pwede rin siyang over the counter directly the SSS office naman. Then eto lang, once nakapag-enrolled ka na, so may lalabas diyang ano, enrollment date kung kailan ka nag-enroll. Tapos yung status mo, maging active na siya. So, for more information lang din about Please Plus, puwede kayong mag-comment below at least para masagot din natin yung mga karagdagang questions, 'di ba? So, yun lang mga momshies, gusto kong i-share lang din sa inyo yung bagong investment program na nalaman ko. Hopefully is makatulong at clear naman po sa inyong lahat. Thank you. Bye-bye.